got to give so much credit to the defense. And Ginobili, lots of contact, puts it up. Oh, hey, he puts it in! Emmanuel Manu Ginobili, ang tinaguriang greatest six man ng NBA at ang nagpasikat ng Eurostep. Isang maaasahan at versatile na backward player. Si Manu ay may height na 6'6" at isa ring left-handed player. Up-tempo at aggressive ang game style nito sa basketball. Samahan pa ng kanyang mga flashy passes. At kaya din ito makapag-deliver sa mga crucial at clutch moments offensively and defensively. Pinanganak si Manu noong July 28, 1977 sa Argentina. Mula si Manu sa pamilya ng mga basketball player, kaya hindi na nakapagtaka na makahiligan din ito ang paglalaro ng basketball. Unang nag-debut sa professional league si Manu noong naglaro ito sa Argentine Basketball League para sa team ng Andino Sports Club ng La Rioja. Matapos ang 1995 to 1996 season, palaunay na itrade din siya sa Estudiantes de Bahia Blanca, ang kanyang hometown. At naglaro siya dito hanggang 1998. Nang taon din yun, 1998, ay tumungo na rin si Ginobili sa Europe at naglaro sa isang Italian team, ang Basket Viola Reggio Calabria. Noong 1999, ay lumahok na si Ginobili sa NBA draft at napili din naman ito ng San Antonio bilang kanilang 57th overall pick. Ngunit hindi pa agad ito pumirma na kontrata para sa Spurs. Sa halip, ay bumalik ito ng Italia para maglaro sa Kinder Bologna. At dito, tinulungan ni Manu ang kanyang kupunan na may uwi ang kampiyonato sa Italian Cups. Noong 2001 Euroleague, si Manu ang hinirang na Finals MVP at Italian League MVP noong 2001 hanggang 2002 season. At naging all-star din ito sa kada taon niya dito. Noong 2002-2003 NBA season, tuluyan na naglaro si Manu Ginobili para sa San Antonio Spurs bilang backup ni Steve Smith. Dito, makakasama niya sina Tony Parker, Tim Duncan at David Robinson. Sa unang taon ni Manu, ay nahirapan nito mag-adjust sa game style ng NBA. Ngunit sa kabila nun, ay napabilang pa rin siya sa All-Star Rookie Second Team. Nakapasok din si Manu ng playoff sa kanyang rookie season matapos magtala ng Spurs ng 60-22 win-loss record. Sa playoffs, ginulat ni Manu ang mga nakalaban nilang kapunan matapos lumagas ang offensive prowess niya. Una nilang pinabagsak ang Phoenix Suns. Sa conference semis naman, pinataob lang naman nila ang defending champion na LA Lakers na merong Kobe at Shaq. Sa Western Conference Finals naman, ay nakatapat nila ang Dallas Mavericks na pinamumunuan ni Dirk Nowitzki. Ngunit nagawa pa rin nila itong matalo. Sa unang finals appearance naman ni Manu Ginobili, ay nakaharap naman nila ang solidong New Jersey Nets. Bagamat malakas ang team na ito, ay hindi nila ito pinaporma na naging dahilan upang makuha niya ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa NBA. Sa sumunod naman na season, 2003-2004 NBA season, muli nilang nakatapat ang LA Lakers at narespakan sila nito matapos silang pauwiin sa Game 6 ng Western Conference Finals. Ang 2004-2005 NBA season ang maituturing best season ni Manu matapos nitong mapabilang sa 2005 Western All-Star Team at muli din nilang nasungkit ang kampyonato matapos nilang gibain sa finals ang Detroit Pistons. Nagtala si Manu ng career high sa playoff run niya na ito nung magtotal siya ng 20.8 points at 5.8 rebounds. Naging candidate din ito bilang finals MVP, ngunit si Tim Duncan pa rin ang nakasungkit ng award na ito. Noong 2005-2006 season, nagtamo ng mga foot and ankle injuries si Manu kaya hindi ito masyado nakapaglaro sa regular season. At sa playoffs naman, nakabalik si Manu sa kanyang form, ngunit hindi ito naging sapat matapos silang pauwiin ng Dallas Mavericks sa conference semis. Sa 2006-2007 season, mostly ay off the bench na ang role ni Manu, ngunit magandang numero pa rin ang naiaambag niya para sa kanyang koponan. Nakabalik sila ng finals sa season na ito matapos nilang pataubin ng Denver, Phoenix at Utah Jazz sa kanilang conference. Sa finals, nakatapat nila ang batang-batang si LeBron, kaya walang kahirap-hirap nilang winalis ang Cleveland at inuwi ni Manu Ginobili ang kanyang ikatlong kampyonato. Sa 2008 NBA season, nag-record si Manu ng career high in points, rebounds, assists, and 3-point field goals. Nagtala din siya ng 34 points at 15 rebounds kontra Raptors para maging first Spurs player to record 15 points, 15 rebounds in a game. Ngunit kahit maganda ang pinakita ni Manu sa regular season, ay kinapos naman sila sa Western Conference Finals na makatapat nila ang Lakers at pauwiin sila sa Game 5. Sa sumunod na NBA season, muli na naman nagtamo si Manu ng injury, kaya hindi na ito nakapaglaro sa playoffs. Kaya unang round pa lang, ay maaga silang pinataob ng Dallas Mavericks. Yan hindi sa 2009 NBA season, hanggang first round lang ang tinagan nila sa playoffs matapos nilang talunin ng Grizzlies. Ngunit muli naman napabilang si Ginobili sa All-NBA third team. Sa lockout season naman ng NBA noong 2011-2012, muli naman nakapasok sina Ginobili sa Western Conference Finals. Ngunit kinapos na makaharap nila ang Oklahoma City Thunder na pinangungunahan ng tatlong future MVP na sina Kevin Durant, James Harden at Russell Westbrook. Sa 2012-2013 NBA season naman, muling nakatungtong sina Manu Ginobili at ang Spurs sa NBA Finals, kung saan makakabangga nila ang powerhouse team na Miami Heat. Lamang pa sana sa serye ang Spurs, 3-2. Ngunit sa ginawang pagsalba ni Ray Allen sa Game 6, ay nabago nito ang momentum ng serye at nabigo ang Spurs na iuwi ang kampyonato. Sa sumunod na NBA season, muli na naman nagtatapat ang Miami Heat at Spurs sa Finals. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pinaporma ng Spurs ang Miami Heat matapos nilang tapusin ang serye sa Game 5 para makuha ni Manu Ginobili ang kanyang ika-4 na kampyonato.
Noong 2017, naging si Ginobili na ang franchise leader in steal ng Spurs matapos nitong lagpasan si David Robinson. At dito rin sa taon na ito, ay nilagpasan niya si Reggie Miller bilang third in career 3-pointer in playoff history. At noong 2018 NBA season, nag-anunsyo na si Manu Ginobili na ito na ang kanyang huling taon sa NBA at magre-retiro na. Sa buong karir ni Manu Ginobili sa NBA, nag-average ito ng 13.3 points, 3.8 assists, 3.5 rebounds, 1.3 steals, 0.3 blocks, at naging 4-time NBA champion, 2-time NBA All-Star, 2-time NBA Third Team, 1-time NBA Sixth Man of the Year, at ngayon ay ganap na Hall of Famer na. At marami pa siyang accomplishment sa loob at labas ng NBA. Para sa international stint naman ni Manu, si Ginobili ay core member ng kanilang national team. Una siyang nag-debut sa kanilang senior national basketball team noong 1998 FIBA World Cup. At noong 2004 Athens Summer Olympics, kung saan maraming ginulat si Manu Ginobili nang paunahan niya ang Argentina na talunin sa gold medal match ang star-studded na team na USA. At ang huling appearance ni Manu sa international game ay noong 2016 Rio Summer Olympics, kung saan nagtapos sila bilang 8th place. Ngayong retired na si Manu Ginobili sa paglalaro ng basketball, ay nanatili pa rin ang loyalty nito sa team na nag-draft sa kanya. Dahil inappoint siya ng San Antonio Spurs bilang special advisor sa basketball operation ng team. Dahil sa pinakitang husay ni Manu sa loob ng court at ang malaking impact nito sa basketball at sa pagtulong na rin nito sa kanyang kupunan na makasungkit na maraming kampyonato, ay niretiro ng Spurs ang kanyang jersey number 20 at hindi na magagamit ang numero ngayon ng ibang player ng San Antonio nang wala niyang pahintulot.